I'm sure nililigawan din yan. Kailangan nilang makakuha ng pwesto sa 2028. Lahat ng mga bumatikos, kumalaban at dinurog si BP Inday, lahat yan gustong makakuha ng pwesto, ng posisyon, ng upuan sa 2028. It's either babaligtad to o tatanggapin na lang niya yung defeat niya. Talagang hindi na rin siya matutal. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala ng airport. Sukat. Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno. Pagka nahuli, sasauli mo kasi umubra yung ganun dahilan. Di ba? Tangina ginagawa tayong tanga na ito mga to no? Sinisingil. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapang hirit. Mamadali Isa magandang Lunes! Hoy! Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama, di rin chismis. Lunes na Lunes mga kayon, Feb 23, araw ng Monday. Kasama ka dito sa Isang balitaktakan na naman, maganda yung pag-uusapan natin ngayon, kaya stay tuned! mapagmatsyag. Trutang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Oy, itim na ang kulay ngayon hanggang 2028. Issue ng bayan, ating pag-usapan, tunay na Tuloy ang laban. walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan Yes! para sa Para sa bayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga. Lunes na Lunes, bakbakan na natin to. Maganda yung talakayan natin. Pag-usapan natin yung estratehiya nila. Yung nakikita ko, hypothetical lang ha. Yung mga nakikita kong strategy na gagawin nila, talaga naman sa kain-tae. Alam mo yung suka, pwede pa Pero yung kain tayo, hindi talaga, puta. Kain tayo na yung ginagawa nila. Talaga useless, hopeless, walang no choice. Alam mo yun? Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Lahat ng viewers mag-ingay sa Comsec! Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Lalo na yung mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po. Paki-comment naman dyan yung exact location nyo. Attendance check sa comment section. Mga kayon, paki-double check naman kung nakasubscribe ka na. Maraming salamat doon sa mga kapapasok pa lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sa description box sa baba, meron pong mga link dyan ng mga backup channel natin dahil mahirap na, dahil marami silang pera. Kaya nilang patrabaho yung pera natin. Wala pala tayong pera. Yung channel natin. Kaya sa description box, meron tayong mga link ng channel dyan. Paki-click, mapupunta kayo sa channel na yon, tapos paki-subscribe. Okay? Maraming salamat. Ipakita po natin ang tunay na suporta ng Duterte. Talaga. Solid to. Itim na kulay ngayon. Ha? Itim na. Oy, abangan nyo dahil itim na yung kulay natin, kulay ni VP Inday Sara, maglalabas tayo ng merch. Joe Malone TV. Sombrero sa kadamit. Maganda yan. Tapos, paki-comment dyan sa baba kung paano natin, kung halimbawa magpapakontest tayo, may papadala ko sa abroad. Hindi ko alam kung paano, kung via LBC ba o via courier o ano man. Paki-comment dyan sa baba kung ano yung experience nyo, kung paano kayo nagpapadala kung paano nagpapadala yung mahal nyo sa buhay, yung mga mahal nyo sa buhay dyan sa inyo abroad. Hindi ko pa nararanasan magpadala, kaya hindi ko alam. Ha? Paki-comment dyan sa baba. Game! Paki-subscribe mga kayan ha. Paki-subscribe. Game. Yan.
Naniniwala ba kayo dito? Respac 2028? Pag-usapan natin. Para kasing hati ako eh. Hati ako in a way na parang feeling ko hindi na rin tatakbo si Lenny sa 2028. Mas okay na siya doon sa Naga. At baka feeling ko, nakabuos na yung buhay niya doon sa Naga, siya sa pagsaserbisyo sa Naga City. Yan si Lenny. Pero, I'm sure, nililigawan din yan ng mga iba't ibang kulay para patakbuhin sa 2028. Remember, hypothetical lang to, akin lang to. Kailangan nilang makakuha ng pwesto sa 2028. Lahat ng mga bumatikos, kumalaban at dinurog si BP Inday, lahat yan gustong makakuha ng pwesto, ng posisyon, ng upuan sa 2028. Dahil kung hindi sila makakakuha, lintik lang ang walang ganti. Feeling ko naman hindi naman gaganti si BP Inday Sara, pero isisiwalat niya yung lahat ng mga involved sa korap. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayong maniniwala na walang korap ang Pilipinas, na magkakaroon pa ng perpekto na gobyerno ang Pilipinas. Pucha, wala nun. Hindi na masizero yung corruption na yan. Meron at meron makakalusot. Pero syempre, pipili ka na lang ng less evil, ika nga. Pipili ka na lang ng hindi talaga gahaman. Yung kahit papano, meron pa ring malasakit. Pero 2026 na, baka naniniwala pa kayo na talagang masisiro natin yung corruption. Puta, gumising na kayo. Walang ganun. Lalo na yung mga viewers natin sa kabila. Puta. Hindi kasi ang pinantatapat nila, etong si Lenny. Dahil sinasabi nila, eto, walang bahid, walang chismis, o walang hindi na-issue ng corruption. Kaya ang problema, mukhang ayaw na rin tumakbo ni Lenny. Pero kung maliligawan man nila si Lenny at matakbuhin man nila yan, I'm sure matatalo pa rin yan. Di ba? Hindi kasi sasapat yung patwitams sa Pilipinas. I'm sorry, pero hindi yan uubra sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, ang mga Pilipino, marunong sumunod. Nakakasunod nga yan sa ibang bansa eh. Pero kasi doon, mahigpit. Dito kasi, kaya hindi sumusunod, kaya nila. Kaya nilang lusutan, kaya nilang daanin sa pera, kaya nilang daanin sa padri-padrino. Sa ibang bansa, wala namang padrino eh. Di ba? Meron ba? Kayo mga OFW, may padrino ba kayo dyan? Pag sinabi nyo, ay, kakilala ko si lulusot ba? Sabihin na natin, pwede, pero kadalasan hindi. Pero dito kasi, kadalasan oo. Di ba? Real talk yun. Alam naman yan. Pucha, syempre, i-deny nila yan. Sasabihin mo, Joe Malo, walang gano'n may ebidensya ka ba? Oo, wala tayong ebidensya. Pero pucha, hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi namin malaman yan. Kaya nga gustong-gusto ng mga dayuhan magnegosyo rito. Kasi sobrang luwag natin. And to tell you honestly, talaga yung iba nadadaan sa under the table. Totoo naman. Real talk naman yun. Kaya nga paborito nila rito yung mga Chinese, yung mga Amerika, yung mga Indian, yung mga Bombay, nakikipagsapalaran dito, dito na nagpapamilya, nag-aasawa, dinadala yung asawa nila rito, o kaya mag-aasawa ng Pinay. Di ba? Maliligawan nila si Lenny, bakit hindi? At baka pumayag pa to, natatakbo sa 2028 kung talagang gusto niya lang iwanan yung Naga. Pwede. Di ba? Yung strategy na pink na medyas, pukin ng ina naman yun. Lenny, nasa laylayan. Kahit ano pang estratehiya nyo, nakaukit na sa tadhana na si Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028 dahil sawang-sawa na yung Pilipino sa kakapatwitams ninyo. May mga ipapanood ako sa inyo dito, sana umabot. Kung paanong klaseng leader etong si Rodrigo Roa Duterte. At hindi malayo at baka mahigitan pa ni BP Inday Sara etong tatay niya. Yun ang kailangan ng Pilipino, tapang at malasakit. Hindi pwedeng malasakit lang. Hindi pwedeng sugar coating lang. Hindi pwedeng uma-adapt sa sistema.
Kakainin lang kayo ng buhay ng mga oligarch na yan. Di ba? Pati yung mga nasa baba, hindi lang susunod yan. Pag nakita kayo, lalambot-lambot yan. Walang kakwenta-kwenta yan. Oh, isa pa to. Mapapatalsik siya. Abante, confident, over 1/3 of Congress will vote to impeach VP Sara. Lahat ng boboto na yan. Tandaan nyo, hindi na kayo makakabalik. Pag lumabas yung listahan na yan, tapos kayo dyan. Kala nyo, ito talaga si Abante, hindi talaga makatulog. Well, given, it's either babaligtad to o tatanggapin na lang niya yung defeat niya. Talagang hindi na rin siya matotal. Pangatlong termino niya na, pero baka tumakbo pa to kasi nga invalid yung ano niya, yung proklama niya ngayon dahil hindi naman siya nanalo. So baka hindi siya pangatlong term. So baka tumakbo pa yan sa 2028. Tignan natin, ha? Tandaan nyo, magbilang tayo. Magbilang tayo ng mga babaligtad dyan sa mga congressmen na yan na dating umaano kay BP Inday Sara. Bibilangin natin kung ilan yung babaligtad. Sa sobrang kasakiman yan, makukuha niyang bumalingping dahil kailangan nila yung pwesto nila, kailangan nila yung upuan nila. Kaya meron at merong babaliktad dyan, imposibleng wala, Diyos ko. Senator Raffy Tulfo, posibleng manalong Pangulo sa 2028 dahil sa 30 million nitong subscriber sa YouTube ayon kay former Dean Fu, Law School Autonomous Santa Maria. Wala yan, wag niyo papansinin yan. Isinama lang natin dahil gusto ko ipakita sa inyo na merong mga, hindi pamato to, pamanggulo to. Na kumbaga, di ba, pag naglalaro tayo ng text, kailangan natin ng pamanggulo. Kailangan ng pamanggulo, yung salitang yon, panggulo lang sila. Hindi sila talaga yung mga pamato, yung mga primera na pambato. Yan yung mga pamanggulo. Kaya may mga maglalabasan ng ganyan, huwag nyo lang pansinin, pamanggulo lang yan. Ito yung good example na mga pamanggulo lang to mga to. Pati kay ano ba to? Kay Remulla, kay John Vic, pamanggulo lang yun. Hindi sila yung mga main character. Mga ano lang sila, pamanggulo lang. Hindi pa sila yung main character. At kahit kailan, hindi kayo magiging main character. Gaya ni BP Inday Sara Duterte. Na talagang ngayon pa lang, lahat naghuhumiyaw na. BP Inday Sara, lahat tayo magsuot ng itim. Lahat favorite na itim. Pagluluksa sa administrasyon Marcos at pagbangon ni BP Inday Sara. Kala nyo, ha? Diba? Wala. Panis. Mga pamanggulo lang to. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Diba? Political. Yan ang ano. Diba? Natatandaan yung interview ni Boy Abunda. Meron tayo rito. Tinanong niya si Lenny na bakit hindi iboto si Bongbong Marcos. Meron tayong video dyan. Hindi na pinakita pero merong mga video, merong mga ano dyan na pink yung suot na medyas ni BBM. So, liligawan talaga. Mga kayan, even BBM, even Bongbong Marcos himself, kailangan niya magkaroon ng pwesto ng upuan sa susunod. Otherwise, alam nyo na. Kaya syempre, kanya-kanyang ligaw yan. Kanya-kanyang estratehiya yan. Ano yan? Natural yan. Natural na laro yan. Si Tatay Digong nga lang yung after ng presidency, hindi na tumakbo eh. Diba? Kaya nga napag-initan nila ngayon. Diba? Kasi walang posisyon. Etong mga to, kaya sabi ko sa inyo, maraming babaligtad kasi kailangan nila ng posisyon. Kailangan nila ng upuan kahit barangay tanod. Tanging si Trillanes lang yung hindi talaga nanalo kahit sa barangay tanod mo pagtapko. Hindi man nanalo. Kaya tamo talagang wala eh. Pang-uulo na lang yung ginagawa. Diba? Ito ata yung susunod na video natin. 60-second political fast talk. Let's begin. VP Lenny, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Di ba? Kain tae. Di ba? Tapos ngayon, liligawan ka. I'm sure nililigawan yan. Ini-encourage yan na tumakbo para makalaban ni Sara Duterte. Pero hindi ito lalamang. Hindi ito didikit. Hindi ito didikit. Lahat na kinain nyo, no? Para sa politika, no? Sa upuan.
No? Kahit yung suka nyo, pwede nyong kainin ulit eh. Halik puwet, halik paa, halip alipungan. Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Di ba? Yan, dapat naniwala tayo kay Tatay Digong. Well, wala, nasa huli na yung pagsisisi. Pero syempre, nangyari na, wala naman tayong dapat sisihin pa, pero at least nagising na naman yung taong bayan. Yan yung sinasabi natin na namimiss ko kay Tatay Digong, na talagang pag nagsalita, diretso, straightforward, walang paligoy-ligoy. Totoo naman eh. May nangyari ba? Yung iba yung matalino sa talagang alam ko anong pwedeng gawin pagka may crisis na. Yung madali magsalita, madali na lang magsalita eh. Lalo na pagka medyo nagiging talent mo na o nagiging skill mo na o napag-aralan mo na yung pagsasalita, yung public, yung PR sa tao, madali na lang magsalita. Ang tanong, pag nandyan yung crisis, ang ganyan yung problema, kaya-kaya bang aksyonan? Pucha, hanggang ngayon niya, wala pa rin nakukulong sa flood control, tapos na. Doon pa lang, hindi pa ba tayo gising? Sabi ko nga, pag di ka pagalit, puta, bakit? Di ba? Pag hindi ka pagalit, pucha, bakit? Yan sinasabi ko. Di ba? Nakakainis. Oh, 4,000 ang patay. And what about it? Tignan mo sa likod, kung hindi kayo torpe, kung ilang bata, ilang pamilya na matay ngayon, ubusin niya may sariling tatay na. So, saan ka nagkakampi? Sa mga kriminal? Fine. Sige, magdemanda kayo. Wala akong pakialam. Pati siya yung presidente ng Bakuletse kayo guto. Sabi ko, wag. Pag magsabi ako, wag. Wag. Kasi kung talagang makapabuti yan, bibigyan ko pa kayo tonelada. Because siya, bakit si Duterte pinap ng mga mahirap? Because siya is a commodity for the poor. Ang mga mayaman, cane. But cane comes from opium, ipape, which is organic. Tinanim ba? Ito is a mixture of chemicals. Ang tubig ginagamit niya, tubig ng baterya, yung pang-start mo. Kaya pag yan ang inihit-hit, pumunta sa utak, yan, maging go. Sinadya talaga yan ng Diyos na malaki ang puso mo para tumanggap ng 1 more or 2, 3 more loves in your life. Tingnan natin dito sa monitor. Pakipan nga kung sinong nakikita ko dito. O yung tumindig. Pwede na. Saan ka? Pwede na. Pwede. Umuwi ka na sa bahay. Mag-impake ka na para sa bahay. May asawa ka? May asawa ka? Wala. Yari. Huwag yung asawa, mapatay tayo niya. Karaming dalaga, bakit ka maghanap ng... Sa lahat ng masasama, pati mga utol at dugo, huwag ninyong galawin yung maliit na tao. Kasi yan ang mga kawawa, walang kilalang kumpadre, congressman, mayor, governor, o pulis, o military. Wala yan sila. Kaya pag ginalaw mo, linulunok na lang. At nakita ko yun ng 23 years ako mayor sa Davao. Kaya ang Davao na ayos ko. At kung anong pinagsasabi ko ngayon, nangyayari sa Davao. Kayong taga Davao, alam ninyo yan. Sabi ko nga, ako ay sa gobyerno, ang gusto ko lang, we are government workers. Dapat kami ang empleyado. Ngayon, kayo yung amo namin. Yan ang totoo. Saan niyo kinukuha yung sweldo? It is a taxpayer. Moka, oh.
yung pera na pinapadala nyo, it circulates around. Bibili. Eventually, you pay the tax. Pag bili mo ng asukar, may tax. Pupunta yan sa gobyerno. Punta ka ng mantika, ayan, gobyerno. So who gets paid? Kami. Kaya ako, kung isang militar, o isang barangay captain, o isang vendor, o isang empleyado, o isang security guard, I only ask, bakit Pilipino ka? Pag Pilipino ka, you have every right na murahin ako kasi baka hindi ka talaga kontento sa trabaho. Yes! Ito lang ako. Di ba? Yun yung nakakamiss kay Tatay Digong. Napaka-straightforward kong magsalita at alam mong galing sa puso. Kumpara naman na ang gagaling magbuladas ngayon, mga mabubulak yung salita, mabubulaklak yung mga salita, pero sa totoong buhay, wala naman talagang nagawa. Parang mga ahente, di ba? Na pag nagsalita po siya, dalang-dala ka. Di ba? Pero puta, wala naman pala talagang nagawa. Ganon ang mga ibang politiko. Hindi ko sinasabing lahat. Pero alam ko naman gising na kayo eh. Kaso marami pa rin talaga yung nadadala sa ganyan. Nadadala sa ayuda, nadadala sa pera. Di ba? Nadadala sa, bigyan kita ng monthly. Pasahurin kita, ganito lang gawin mo. Marami naman nangyayari. Kaya marami ng mga DDS pages, mga channels, ang napabaksak nila. Siyempre, nababayaran. Kasi automotive naman yung robot eh. Ay, automotive naman yung reklamo sa social media eh. Di ba? Ang iniisip nila, pag maraming nag-report, nag-mass report, ang iisipin lang ng robot, puta, maraming nagre-report dito sa particular na channel na to. Bakit kaya? Tingnan mo nga, plak. Oh, maraming comment. Sige, take down nyo na yan. Mali ba ng robot? Di ba? Mali ba ng robot na, ay puta, uso mass report ngayon sa Pilipinas. Yung mga tingnan nyo, i-double check nyo, baka mamaya may na-mass report lang yan, pero mabuti yung ginagawa nyo. Sa social media, yung masama, kayang gawing mabuti. Yung mabuti, kayang gawing masama. Di ba? Ganun, totoo naman eh. Yun ang masakit. Tatandaan nyo yung ambulansya na pinahinto sa daanan ng bus sa EDSA, na ang sakay yung nanay at saka yung anak, na base na sa Australia. Ano mo sinabi niya? Hindi siya nagsisisi. Sa ganung pagkakataon daw, hindi siya nagsisisi kung bakit hindi niya pinili ang Pilipinas. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kami ramdam namin eh. Ano sinasabi ko sa inyo, na inggit ako sa mga viewers ko na OFW. Hindi ko naman sinasabi maganda buhay nyo dyan. Pero kung dyan, saka dito, I'm sure naman maganda buhay nyo dyan. Pero syempre, yung hindi ko kayang sukatin yung hirap nyo dyan. Kung paano kayo magtrabaho dyan, kung paano kayo mag-double job dyan, kung paano kayo magpuyat dyan, kung paano kayo magsumikap. Hindi ko kayang sukatin yan kasi hindi ko pa naman naranasan yan eh. Diba? Inggit ako sa inyo, don't get me wrong. Kasi nandiyan na kayo sa magandang gobyerno. While dito sa Pinas, diba, lagi ko nga sinasabi sa inyo, kung plano nyo umuwi, huwag na kayo umuwi. Sa 2028 na kayo umuwi. Diba? Kung ako lang, okay lang kahit dito ako sa Pinas. Walang problema. Pero pag may anak ka na at nakikita mo na ganitong gobyerno lang yung kakalakihan ng anak mo, puta, mapapaisip ka talaga. Mapapaisip ka talaga na hindi mo na naisin na, puta, eto lang. Lahat binigay ko sa anak ko, tapos eto lang yung ibibigay ng gobyerno sa mga anak ko, sa future ng mga anak ko. Puta, wala. Mapapaisip ka talaga. Kaya sabi ko nga, kung bata-bata ako, o kung 45 na ako ngayon, baka kaya ko pa mag-abroad, tapos kukunin ko yung pamilya ko. Diyan na lang kami, sa abroad. Ayaw ko na talaga rito. Di ba? Maganda lang dito, uwi ka, magbabakasyon ka, may pera ka, galing kang ibang sa pag dito, puta, magpalawang ka, magburakay ka, tapos alis ka na ulit. Literal na gagawin mo lang kanto, kung may pera ka lang din, bakit hindi? Di ba? Pero talagang yung tipong dito ka pipirme, tapos hindi Duterte ang uupo. Puta na, labo. Labo, chong. Labo, mga kayon. Labo yun, malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit, ika nga. Lusutan. I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what?
Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. IT corporations offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Mga malalaking negosyante yan, ha? Mga oligarch yan. Binangga ni Tatay Digong. Ito bang mga to na pinagmamalaki ng mga kalaban natin sa kabila? Puta, kaya bang gawin nila yan? Nang pag nagsalita si Tatay Digong sa susunod ng mga kalaban na kinikilabutan, tumatayo yung mga balahibo, gagawin nila, magbabayad sila ng tax. Bilyon yung pinag-uusapan. Si Tatay Digong lang nakakagawa niyan. Ito mga... Yung bilyon sa flood control, kung si Tatay Digong yan inabutan ng flood control, sa bagay hindi mangyayari kay Tatay Digong yan. Pero kung si Tatay Digong, sa bagay kay Sara Duterte, mangyayari yan. Haabutan yan. Makikilabutan yung mga lan. Yung mga yan. Bilyon yung ninakaw. Tapos isosole, milyon. Tapos sasana yung sinuli. May maisoli lang. Ano yun? Huwag mo na ako ikulong. Sasoli ko naman yung pera eh. Tangina, anong ano yung absuelto ka? Ganon? Tayo na. Parang ano yan. Pwede ba yun pag nag-shoplift ka? Kunyari, nag-shoplift ka ng shampoo. Huwag niyo na ako ikulong, ibabalik ko naman yung shampoo. Kung gano'n lang gano'n, di, sa susunod, pagka nakalusot ka, di okay na, may uwi mo na yung ibang ninakaw mo. Pagka nahuli, sasauli mo. Kasi umubra yung gano'n dahilan. Di ba? Tangin na ginagawa tayong tanga na ito mga to no? Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretary sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, hulihin ko silang lahat. Papile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Sign it. If you don't, then there is no water. I will order the military to take over. Diba? And I will nationalize the water, issue, and then I will file the corresponding charges, maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water ang Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Takot Hindi eh. na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente. Yan ang at Presidente! sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral awards. Yan. Hindi na rin daw muna itutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang taas singil sa Enero. Yan ang Tatay Digong. Yan yung sinasabi natin. Yan yung namimiss natin. May isang salita, may tapang at malasakit which is gagamitin din ni BP Inday Sara para sa Pilipinas. Mga kayon, si BP Inday Sara sa 2028, susunod yung 2 lalaki. And kung papalarin si Kitty Duterte sa pinakadulo, kung hilig ni Kitty ang politika, pero I think nasa blood di ba? Siguro by that time,
masasabi ko na dito ako sa Pilipinas. Pero until such time na hindi si BP Inday Sara Duterte magiging presidente, I would say na ayoko pa rin sa Pilipinas. Sabihin na nila lahat ng gusto nila sabihin sa akin. Wala naman nangyayari eh. Di ba? Ramdam naman namin eh. Kung meron mang mangyayari, bakit wala pa rin nakukulong sa flood control? Hindi nyo maasikaso o ayaw nyo asikasuhin. Wala kayong maiharap na big fish, ang lahat na pinakulong nyo, yung mga nasa baba lang. Ano yun? Huwag nyo naman kaming gawin tanga kayo. Alam naman namin yan. Pag gusto nyong gawin, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Yun lang yun. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang problema kasi, ginagawa nyong tanga yung Pinoy eh. Na parang, wala, ano lang yan. Alam mo, tawag sa inyo, dapat hindi politiko eh. Tawag sa inyo, dapat content creator lang din. Also, there's a huge difference. Pero putya pagdating sa issue, pagka ayaw nyong harapin, gagawa lang kayo ng panibagong issue. Ganon din naman sa pagpa-vlog sa content creator eh. Pagka medyo nananamlay yung channel nila, gagawa sila ng issue. Aangat ulit. Dito naman, gagawa lang ng issue para mapagtakpan yung previous na issue na hindi nila kayang isolve. Na hindi nila kayang ipanindigan. Diba? Mga Duterte lang talaga yung merong kaya niyan. Aminin man natin o hindi. Yung iba dyan, nagbablog sa kabila, I'm sure, nadadala lang kayo ng pera. Pero okay lang din. Kung ganyan yung prinsipyo nyo, kaya nyo ibenta, kaya nyo ibili. Putya, ibahin nyo yung mga talagang solid na Duterte. Political vlogger. Kami, kahit anong gawin namin, talaga kay Tatay Digong lang, kay Duterte lang ang suporta namin. Wala nang iba. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.